Dungeon ay puno ng mga kobold na halimaw, at kahit ang mga pinakabeteranong manlalaro ay natatakot na harapin sila sa labanan, nang mabalitaan ni Lee Jin-ah na binigyan ni Ose-chan si Kim Woo-jin ng ganoong dungeon para subukan ang lakas nito, hindi niya mapigilang mag-alala. Para sa lalaki dahil alam niya kung gaano kakatakot ang dungeon na yon. Pero sinabihan siya ni Ose-chan na magtiwala kay Kim Woo-jin dahil baka ito na pala ang taong tatapos sa lahat ng mga dungeon sa mundo at magpapalaya sa sangkatauhan mula sa sumpang ito. Nagmalaki naman si Lee Jin-ah na ang ganoong tao ay nakaupo na sa harap niya. Bakit pa raw maghahanap sa labas? Sinabihan naman siya ni Ose-chan na tingnan ang sarili niyang mukha sa salamin dahil hindi man lang siya makatapos ng isang F-rank na dungeon ng mag-isa, ano pa kaya ang isang C-rank? Hindi naman. Nainsulto si Lee Jin-ah dahil iyon nga ang mismong dahilan kung bakit siya nag-aalala para kay Kim Woo-jin. Samantala, ang maalamat na si Kim Woo-jin ay dumating na sa dungeon portal gaya ng dati gamit ang kanyang karag-karag na sasakyan mula pa noong 1950. Hindi man lang. Nag-aksaya ng oras si Kim Woo-jin para maghanda at dumiretso na agad sa loob ng dungeon. Pinapanood naman ni Sekretarya Lee ang lahat. Mula sa malayo habang iniuulat ang kilos nito kay Ose-chan, tinanong niya ito kung dapat na ba niyang simulan ng timer para makita kung kaya ni Kim Woo-jin na tapusin ang dungeon sa pinakamabilis na oras. Nagulat naman si Ose-chan na magiging ganito kapusok si Kim Woo-jin. Sumang-ayon naman si Lee Jin-ah sa kanya, pero gusto pa rin ni Ose-chan na magtiwala sa kanyang kutob dahil nararamdaman niyang espesyal itong si Kim Woo-jin. Samantala, sa ibang lugar, si Kim Jae-ho ng Messiah Guild ay nasa isang pagpupulong kasama ang Sword Master at Archer Master. Pinag-uusapan nila ang pagkamatay ng lahat ng miyembro ng Skull Guild sa loob ng Orc Dungeon. Ipinaalala sa kanila ni Kim Jae-ho na ang mga ganitong pangyayari ay palaging nangyayari sa loob ng dungeon at wala silang paraan para mag-imbestiga dahil wala ni isang miyembro ng Skull Guild ang nakaligtas. Pero hindi ito nakapagpatahimik sa dalawang master, lalo lang silang nagalit at ipinaalala kay Kim Jae-hoon ang kanyang posisyon sa hierarchy. Nagsimula ng pawisan ng malapot si Kim Jae-hoon habang sinusubukang kumalma at humihingi ng paumanhin na medyo naging masyadong direkta ang kanyang mga sinabi. Sinubukan niyang ipaunawa sa kanila na hindi kontrolado ng Messiah Guild kung may maging aberya sa loob ng dungeon at napakaraming dahilan ang dapat isaalang-alang, pero sinisisi pa rin siya at ang Messiah Guild ng dalawang master dahil sa pagkakamaling ito dahil napakaraming resources ang nawala sa kanila dahil sa isang malaking sablay na ito. Ipinaalala rin nila sa kanya na lahat ng miyembro ng Skull Guild ay mga elite players, kaya ang sabihing naubos lang sila ng mga orc ay isang malaking kawalan ng katarungan. Humingi ng paumanhin si Kim Jae-hoon sa kanila sa kanyang pananalita at siniguro sa kanila na nag-iimbestiga na ang guild. Pero sinabi ng dalawang master na wala na itong kwenta dahil nagsasagawa na rin sila ng sarili nilang imbestigasyon. Gayunpaman, pareho silang nagpahayag ng matinding pagkadismaya sa kanya at sa Messiah Guild na ikinatakot ng husto ni Kim Jae-hoon dahil ayaw niyang makabangga ang alinman sa dalawang master. Sa labas naman, ang dalawang master ay medyo nalilito rin dahil hindi nila alam kung sino ang pwedeng umubos sa buong guild ng mag-isa nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Hindi sila makapaniwala na gawa ito ng isang tao lang, kaya ang tanging hinahanap nila ay isang grupo na may matinding galit sa Skull Guild o marahil sa lahat ng mga players. Balik sa Kobold Dungeon Portal, dalawang lalaki ang nagbabantay sa portal para tingnan kung may mangyayaring masama. Inaasahan nilang mabibigo si Kim Woo-jin sa pangangaso sa dungeon. Kaya, nagre-relax lang sila nang biglang sumara ang portal, na hudyat na natapos na ito. Pero bago pa man, mahabol ng dalawang lalaki si Kim Woo-jin, nakalayo na ito gamit ang kanyang karag-karag na sasakyan. Samantala, natanggap din ni Ose-chan ang balita mula sa dalawang lalaki na nabigong bantayan si Kim Woo-jin. Nagalit siya sa kanila dahil hindi nila ginagawa ang trabaho nila sa kabila ng pagtanggap ng pera. Gayunpaman, ipinaalam ni Sekretarya Lee kay Ose-chan na ang dalawang lalaking iyon ay nagtatrabaho ng libre dahil mula sila sa kanyang bayan. Dahil dito, nakonsensya si Ose-chan, kaya hinayaan na lang niya ang dalawa nang hindi na pinapagalitan pa. Sa kabilang banda, siniguro ni Sekretarya Lee sa kanya na siguradong babalik si Kim Woo-jin sa kanila dahil mukha itong tao na tumutupad sa usapan. Gusto niya ng mahabang kontrata. Pagkatapos sabihin ito sa kanya, umalis siya para sa isang bagay pero hindi niya sinabi kay Ose-chan. Pagkaalis niya, pumasok si Lee Jin-ah sa opisina kasabay ng pagbabalita ni Ose-chan na nalinis na ni Kim Woo-jin ang dungeon ng mag-isa sa loob lang ng 12 oras. Parang wala lang ito kay Lee Jin-ah habang sinusubukan niyang itago ang lahat ng merienda na binili niya sa convenience store gamit ang credit card ng kumpanya. Sinigawan siya ni Ose-chan na bumalik at isauli ang mga merienda kundi gagawin niya siyang merienda mismo. Balik naman tayo kay Kim Woo-jin pagkalabas niya ng dungeon portal. Nakatanggap siya ng parking ticket sa kanyang sasakyan kasama ang isang note na nagsasabi kung kailan ito gumana.
Sa kabilang banda, nahihirapan si Kim Jong-un na isalba ang kanyang buhay at trabaho dahil nag-aalala siya kung paano niya haharapin ang kanyang amo pagkatapos ng huling pagkikita nila. Gusto niyang itama ang mga bagay-bagay pero hindi niya alam kung paano, kaya napapaisip siya kung dapat ba siyang umasa sa ibang tao sa guild para asikasuhin ang lahat. Pero bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang tao na nagsabing may alam siya tungkol sa School Guild. Dahil dito, nagbago ng direksyon si Kim Jong-un at dumiretso para makipagkita sa lalaking iyon. Sa loob ng isang bar, si Park Yung-wan ay may kamiting na si Jong-hoon Yang, isang lalaking walang kinabibilangang guild at kilala bilang isang malupit na tao. Gusto ni Park Yung-wan na protektahan nito ang isang mahalagang tao sa loob ng ilang panahon. Gusto niyang gamitin ang taong iyon bilang pain para makahuli ng malalaking isda sa malabong tubig. Ang hindi alam ni Park Yung-wan ay may ibang nagmamasid sa kanya mula sa itaas at ang taong iyon ay walang iba kundi si Kim Woo-jin. Nagtataka si Kim Woo-jin kung ano ba talaga ang balak gawin ni Park Yung-wan at kung gaano karami ang alam nito tungkol sa Skull Guild. Habang nag-iisip siya, isang lalaking may balbas ang lumitaw sa likuran niya na ikinagulat ni Kim Jong-hoon, kaya lumingon siya para batiin ito. Sinabi sa kanya ng lalaking may balbas ang impormasyong nakuha niya mula sa nakaraang pagkikita nila ni Park Yung-wan. May gustong malaman si Park Yung-wan tungkol sa Skull Guild mula sa kanya, at kapalit nito, nangako siyang ibabahagi ang lihim ng mga miyembro ng Skull Guild na namatay sa Orc Dungeon na iyon. Nagulat si Kim Jong-hoon nang malaman ito dahil hindi niya inaasahan na ang isang taong tulad ni Park Yung-wan ay may alam na ganitong sikreto. Medyo kinabahan tuloy si Kim Jong-hoon dahil alam niyang hindi ito isang bagay na kaya niyang ayusin ng mag-isa. Pero ang problema, hindi rin niya pwedeng i-report ang ganitong impormasyon sa kanyang amo dahil baka magalit ito sa kanya, kaya sa huli, nagpasalamat na lang si Kim Jong-hoon sa lalaking may balbas para sa impormasyon at nangakong hindi siya pababayaan ng Messiah Guild. Sinabi naman ng lalaki na huwag siyang mag-alala dahil may utang na loob na siya sa Messiah Guild. Pagkaalis ni na Park Yung-wan at ng lalaking may balbas, nilapitan ni Kim Woo-jin si Jong-hoon Yang para pag-usapan ang isang business deal kaugnay ng kakadiskas lang nila ni Park Yung-wan. Pinangakuan niya si Jong-hoon Yang na malaking pera ang makukuha nito kung papayag siyang maging business partner niya. Pumayag naman si Jong-hoon Yang. Dahil basta't may pera, hindi siya magdadalawang isip na gumawa ng kahit anong maruming trabaho. Habang nangyayari ang sikretong usapan na ito, ibinalita ng sekretary ni Park Yung-wan na nakuha na niya ang public dungeon na hiniling nito sa kanya, pero nag-aalala siya na baka mas lalong magulo ang lahat dahil ang pagbili ng mga dungeon sa ganitong paraan ay hindi naman nila naging diskarte. Simulat sapul. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Park Yung-wan na kailangang kumilos ng Skull Guild ngayong nailatag na niya ang lahat ng kanyang mga piyesa. Ngayon, ang huling bagay na kulang na lang ay ang pain, na walang iba kundi si Kim Woo-jin. Balik kay Kim Jong-hoon, lalo siyang naguluhan pagkatapos ng pakikipagkita niya kay Jong-hoon Yang dahil hindi niya maintindihan kung bakit kukuha si Park Yung-wan ng 5 bodyguard para protektahan si Kim Woo-jin. Hindi naniniwala si Kim Woo-jin na si Kim Woo-jin ang taong posibleng tumalo sa mga miyembro ng Skull Guild na personal na sinanay ng dalawang master. Ang hindi niya alam ay minsan na ring sinanay si Kim Woo-jin ng dalawang master, kaya ang galing nila ay nakadepende sa karanasan, kung saan walang makakatalo kay Kim Woo-jin. Samantala, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Kim Woo-jin na makausap si Oh Se-chan at tinanong ito kung nakapasa ba siya sa test. Binati siya ni Oh Se-chan dahil nakapasa siya ng may mataas na marka. Dahil ayos na ang lahat, hiniling ni Kim Woo-jin kay Oh Se-chan na ibili siya ng ilang mga dungeon. Ipinadala niya sa kanya ang listahan sa isang secure na locker at sinabi ang password nito. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinanong ni Lee Jin-ah si Oh Se-chan kung tama bang tumaya sila kay Kim Woo-jin dahil pakiramdam niya ay medyo masyadong mapanganib ito. Pero tiniyak sa kanya ni Oh Se-chan na magiging maayos ang lahat, at hindi naman. Dahil hindi rin naman biro ang pagiging broker dahil delikado rin ito. Balik kay Kim Woo-jin, nakikipagpulong siya kay Park Yung-wan na gustong gawin siyang pain para sa kanyang misyon. Nagkunwaring nag-aalala si Kim Woo-jin habang binabanggit ang panganib ng pagiging nasa ganitong sitwasyon. Pero tiniyak sa kanya ni Park Yung-wan na kumuha siya ng mga veteranong player para magsilbing bodyguard niya sa misyong iyon. Nag-atubili muna si Kim Woo-jin sa simula pero kalaunan ay tinanggap ang gawain sa kondisyon. Natataasan nila ang bayad sa kanya. Pakiramdam ng magkabilang panig ay sa wakas ay nahuli na nila ang isa't isa sa lambat habang nagsisimula na silang mag-negotiate sa presyo. Sa huli, lumabas si Kim Woo-jin ng opisina na may hawak na skill page sa kanyang kamay, si Kim Woo. Hindi mapigilan ni Kim Woo-jin na purihin si Park Yung-wan sa loob-loob niya. Ito na yung regalong kailangan niya. Samantala, yung mga player na binigyan ni Park Yung-wan ng deadline para palaguin ang investment niya ng 5 beses ay kasalukuyang nasa loob ng isang dungeon.
Nag-iisip sila ng paraan para kumita ng mas malaking pera sa lalong madaling panahon. Ang isa sa kanila ay parang bibigay na dahil sa tindi ng stress. Nararamdaman niya na baka gugulin na lang niya ang buong buhay niya sa paghahunt sa dungeon para lang makabayad sa utang. Pero inutusan sila ng leader nila na magpakalalaki at pumatay pa ng mas maraming monster imbes na magreklamo na parang mga duwag. Nang hindi nila namamalayan, may nagmamasid sa kanila mula sa likuran at mukhang masama ang balak nito. Balik sa totoong mundo, tinapos na ni Kim Jun ang deal kay Jung Hunyong at inabutan siya ng 1 bilyong Korean won bilang paunang bayad. Ang trabaho lang niya ay hulihin si Kim Woo Jin at ibigay ito sa kanila, pero pakiramdam ni Jung Hunyong, medyo maliit pa ang perang ito. Mawawalan kasi siya ng isa sa mga datihan niyang kliyente. Nangako naman si Kim Jun na bibigyan siya ng mas malaking pera kapag natapos na ang misyon. Pero hindi lang pera ang gusto ni Jung Hunyong. Sa halip, gusto niyang makipag-deal sa Messiah Guild. Pero sinabi ni Kim Jun sa kanya na walang kinalaman ang guild sa usapang ito, kaya pera lang ang kaya niyang ibigay sa ngayon. Pagkatapos ng usapan, umalis na si Kim Jun, kaya naiwang mag-isa si Jung Hunyong kasama ang team niya para magdiwang dahil sa nakuha nilang yaman. Na-curious naman, yung isa sa mga teammate niya na may mga ganito palang klase ng kaduda-dudang tao sa loob ng Messiah Guild. Sinabi sa kanya ni Jung Hunyong na hindi mawawala ang mga bulok sa kahit saang grupo, at hindi naman lahat sa Messiah Guild ay kasing buti ni Lee Sejun. Kung nandito lang si Kim Woo Jin, baka nasuntok na niya sa mukha si Jung Hunyong dahil tinawag nitong mabuting tao si Lee Sejun. Alam niya ang lahat ng kasamaang ginawa nito sa dati niyang buhay. Habang nangyayari ito, palihim namang kumikilos ang mga miyembro ng Skull Guild. Nakabuntot sila sa mga miyembro ng Phoenix Guild na galing sa kampo ni Park Yong-wan at sa wakas ay lumabas na rin sa portal ng dungeon. Hudyat ito natapos na ang dungeon. Pero bukod sa 3 miyembro ng Skull Guild, wala nang iba pang lumabas ng buhay. Nag-alala ang mga manager sa labas kaya tinanong nila ang Skull Guild kung may alam ba sila tungkol sa mga miyembro ng Phoenix Guild. Prangkang sinabi ng isa sa mga taga-Skull Guild sa mga manager ng Phoenix Guild na niligpit na nilang magkakasama ang lahat ng yun. Pagkatapos ay umalis na sila habang naiwang tulala ang mga manager. Sa loob ng kotse, pinaalalahanan ng leader yung kasama niyang mainitin ang ulo na kumalma lang. Sinabihan sila ng boss nila na huwag gagawa ng anumang palpak. Maya-maya pa, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kim Jun. Inutusan siya ni Kim Jun na pumunta agad sa lokasyon ng dungeon na sinend niya sa kanya. May nakita na siyang bakas ng lalaking matagal na nilang hinahabol. Chinek ng leader ang phone niya at nalaman ang pupuntahan nila. Isa itong dungeon na may mga lizard people at may 2 floor lang. Degrade lang ito, kaya sisiw lang para sa elite team nila. Samantala, nakangisi naman si Park Yong-wan sa loob ng opisina niya dahil hindi na siya makapaghintay na may kumagat sa pay niya. Kahit na parang medyo sayang na gamiting pain si Kim Woo Jin dahil baka mamatay ito, wala siyang pakialam. Marami pa siyang planong nakatago. Hindi nagtagal, oras na para sa dungeon hunt, kaya ang bida natin, gaya ng dati, ay dumating na suot ang mga luma niyang damit. Bumaba siya mula sa bulok niyang kotse na gawa pa noong 1950s. Sa puntong ito, parang nagpapasikat na lang talaga si Lodi. Kung si Song Jin-woo lang to, baka bumili na yon ng brand new na Lamborghini para ipakita sa lahat kung gaano kalakas ang aura niya. Habang binabati ni Kim Woo Jin si Jung Hunyong, dumating na rin ang mga miyembro ng Skull Guild. Imbes na 3 lang sila, may isa pang extra na miyembro na mukhang masyadong kahina-hinala ang kilos. Gustong makausap ni Kim Woo Jin si Jung Hunyong nang silang dalawa lang, kaya gumawa siya ng dahilan na pupunta sa banyo, at sinundan naman siya ni Jung Hunyong. Malayo sa grupo, nagpanggap si Kim Woo Jin na wala siyang alam at tinanong kung ito ba ang inatasang magprotekta sa kanya. Nagkunwaring mahina si Kim Woo Jin na parang gusto niyang dumepende kay Jung Hunyong para mabuhay sa mapanganib na sitwasyong ito. Nagsuggest din si Jung Hunyong na lumayo si Kim Woo Jin sa kanila para hindi makahalata ang mga miyembro ng Skull Guild. Pagkatapos nilang pag-usapan ng plano, ngumiti si Jung Hunyong na parang baliw dahil pakiramdam niya ay masyadong madali ang lahat. Matapos ang maikling pag-uusap, pumasok na ang grupo sa dungeon. Gaya ng napagplanuhan, maghihiwalay sila at magsasama sina Kim Woo Jin at Jin Wook. Naghiwa-hiwalay na ang lahat ng grupo. Kinausap ng lalaking may purple na buhok mula sa Skull Guild ang blonde na kasama niya sa squad. Tinanong niya ito kung hindi ba siya nag-aalala na baka mamatay si Kim Woo Jin kung mag-isa lang ito. Siniguro naman siya ng lalaking blonde. Sabi niya, yung mga kinuha niyang tao ang sisiguro na protektado si Kim Woo Jin anuman ang mangyari. Dahil dito, tinanong ng lalaking may purple na buhok ang blonde kung hindi ba ito nagtitiwala sa kakayahan nila, kaya kailangan pang sumama nito sa kanila. Sumagot naman ang lalaking blonde na huwag daw itong magalit. Nandito raw siya para sa sarili niyang agenda. Kahit hindi niya sinabi sa lalaking may purple na buhok ang tunay niyang pakay, sa isip niya ay nabunyag ang totoong balak niya. Gusto niyang iligpit si Jung Hunyong at ang mga tauhan nito kapag nahuli na nila si Kim Woo Jin. Nadakip na sila. Sa kabilang dako naman, nagpaplano rin si Jung Hunyong na galawin si Kim Woo Jin at hulihin ito. Ngayong alam na niya.
Ang kakayahan nito sa pakikipaglaban, pinadala niya si Jin Wook para sundan ito, para makakuha sila ng impormasyon tungkol sa husay ni Kim Woo-jin sa bakbakan. Pero hindi alam ni Jung Hunyong na ito na pala ang magiging pinakamalaking pagkakamali nila. Matapos ang mahabang paghihintay, hindi na bumalik sina Jin Wook at Kim Woo-jin. Dahil dito, napilitan na silang lumabas para hanapin ang mga ito. Sinundan nila ang mga bakas ng dugo at ilang bangkay na iniwan ng mga lizardmen hanggang sa marating nila ang pinangyarihan ng labanan at makita ang bangkay ni na Jin Wook at Kim Woo-jin na kapwa nakahiga sa sarili nilang dugo. Agad na inutusan ni Jung Hunyong ang healer ng kanyang grupo na tignan si Jin Wook dahil tila gumagalaw pa ito ng kaunti. Nang makalapit ang healer sa tabi ni Jin Wook, napansin niyang bali ang leeg nito at malakas ang pag-agos ng dugo. Pero sa kabila niyon, pilit pa ring itinuturo ni Jin Wook ang direksyon ni Kim Woo-jin, kaya inakala ng healer na baka gusto nitong unahin nilang iligtas si Kim Woo-jin dahil ito naman ang kanilang kliyente. Pero lalo lang itong ikinagalit ng healer, at sinabihan si Jin Wook na maging madamot naman dahil magkasama sila sa grupo. Kumpara kay Kim Woo-jin, siya ang mas dapat na unahing gamutin. Pero ang hindi niya alam, hindi naman talaga humihingi ng tulong si Jin Wook para kay Kim Woo-jin, kundi sinusubukan niyang magbabala na buhay pa ito, at ito ang utak sa likod ng lahat ng nangyayaring ito. Bigla na lang, isang skeleton soldier ang sumulpot mula sa kung saan at pinatalsik ang healer papuntang impyerno sa isang hataw lang. Hindi pa rin alam ni na Jung Hunyong at ng iba pa nagawa ito ni Kim Woo-jin dahil ang hinala nila ay si Kim Ji-hoon ang may kasalanan ng lahat. Akala ni Jung Hunyong na noon pa man ay gusto na silang iligpit ni Kim Ji-hoon. Ito ang dahilan kung bakit ang healer nila ang unang pinaslang nito. Habang sinusubukang pagdugtong-dugtungin ni Jung Hunyong ang mga pangyayari, ang buong grupo niya ay napaligiran ng mga skeleton soldier na doble ang laki at lakas sa kanila. Sa kabilang panig naman, ang mga miyembro ng Skull Guild ay nakikipaglaban sa mga lizardmen para lang maglibang habang naghihintay ng hudyat mula kay Jung Hunyong. Nagbibiruan pa sila at nagsasaya ng hindi man lang namamalayan na ang anino ng kamatayan ay nakabantay na sa kanila. Balik kay Kim Woo-jin, sa wakas, ay nagpakita na siya bilang ang salarin sa likod ng pagkamatay ni Jin Wook at ng iba pa nilang kasama. Gulat na gulat si Jung Hunyong at hindi maintindihan kung bakit sila trinaidor ni Kim Woo-jin. Dahil sa tanong na yon, napatawa na lang si Kim Woo-jin at ipinamukha sa kanya na kailanman ay hindi siya naging kakampi nila. Ipinaalala niya kay Jung Hunyong ang sarili nitong mga salita noong sabihin nito na ang lahat ng buhay ay hindi pantay-pantay at ang bawat isa ay may kani-kaniyang halaga. Ito ang dahilan kung bakit pumasok siya sa negosyo ng pagpatay ng mga player dahil mas malaki ang kinikita niya rito kaysa sa maghapon na paglilinis ng mga dungeon. Pero ang hindi niya alam, si Kim Woo-jin pala ay nakikinig sa lahat ng usapan nila mula sa likod at alam na niya ang balak nilang gawin laban sa isang masamang tao na tulad ni Jung Hunyong. Walang awa si Kim Woo-jin at hinati ang ulo ng lalaking iyon mula sa katawan nito. Matapos tapusin si Jung Hunyong, umalis na si Kim Woo-jin para hanapin ang goblin na kailangan niyang paslangin para matapos ang unang palapag. Sa kabutihang palad, sa nakaraang buhay niya, may nalaman ng impormasyon si Kim Woo-jin tungkol sa dungeon na ito. Kaya naman, naging madali para sa kanya na mahanap ito. At paslangin sa loob lang ng ilang minuto. Matapos mamatay ang goblin, lahat ng mga buhay pang player ay nakatanggap ng abiso na maaari na silang pumasok sa ikalawang palapag. Nabigla rito ang blonde na lalaki dahil hindi niya inaasahan na mabubuksan ni na Jung Hunyong at ng grupo nito ang ikalawang palapag nang hindi man lang nagbibigay ng hudyat sa kaniya. Napagtanto niya na wala talagang balak si Jung Hunyong na tuparin ang usapan nila. Kaya bago pa siya matraidor nito, siya na ang naunang gumawa niyon. Sa puntong ito, malinaw na ang blonde na lalaki ay walang iba kundi si Kim Ji-hoon, pero ang lalaking may kulay ube na buhok ay itinatago pa rin ang pagkatao nito at tinanong siya kung ang nangyari ba ay labas. Sa kanyang plano, napakadali lang para sa lalaking may ube na buhok na mahulaan na gustong i-ambush ni Jung Hunyong ang lahat pagkapasok. Na pagkapasok nila sa pinto ng ikalawang palapag. Ito rin ang dahilan kung bakit sobrang galit si Kim Ji-hoon, pero dahil wala naman siyang ibang pagpipilian, kailangan na lang niyang hanapin ang pinto papuntang ikalawang palapag at tignan kung ano ang nangyayari. Samantala, sa totoong mundo, nalaman ni Park Yong-wan mula sa kanyang sekretary na bumili si Kim Woo-jin ng ilang collection socket. Karaniwang ginagamit ang mga ito para kumuha ng dugo mula sa mga high-grade na halimaw para ibenta sa labas. Ikinagulo ito ng isip ni Park Yong-wan na hindi maintindihan kung bakit bibili si Kim Woo-jin ng mga collection socket gayong nanganganib ang buhay nito sa loob ng dungeon. Balik sa dungeon, pumasok na si Kim Ji-hoon at ang kaniyang grupo sa ikalawang palapag at agad na inatake ng ilang bote ng dugo. Kumalat ang dugo sa buong katawan at damit nila. Lumingon sila para tignan ang umatake at laking gulat nila na si Kim Woo-jin lang pala ito. Tinanong ni Kim Ji-hoon si Kim Woo-jin kung bakit niya sila inatake at inamin naman ni Kim Woo-jin na alam niya ang plano nila. Balak nilang atakihin siya
at si Jung Hunyong pagkapunta sa ikalawang palapag. Kaya naman, minabuti niyang unahan na ang mga ito. Hindi inakala ni Kim Ji-hoon na ganito karami ang alam ni Kim Woo-jin, kaya binigyan niya ng hudyat ang mga tauhan niya na mag-ingat. Sino ang nakakaalam kung naghihintay lang pala sina Jung Hunyong at ang mga kasama nito para i-ambush sila? Habang nangyayari iyon, tinanong niya si Kim Woo-jin tungkol sa dugong ibinato nito sa kanila. Sumagot naman si Kim Woo-jin na dugo raw iyon ng goblin, na paboritong merienda ng mga lizard people. At sakto sa sinabi niya, may biglang sumulpot na dambuhalang lizard man sa likuran nila at nilamon ang isa sa kanila sa isang kagat lang. Natakot ng husto ang Skull Guild at si Kim Jun, kaya agad silang lumayo doon sa lizard man. Ang leader ng Skull Guild, na Matsumoto pala ang pangalan, ay biglang sumugod para labanan si Kim Woo-jin. Galit na galit siya kay Kim Woo-jin dahil sa pag-set up ng bitag at sa pagpatay sa mga kasamahan niya. Hindi naman natatakot si Kim Woo-jin at hinugot din niya ang kanyang espada para lumaban. Habang nagtatagisan ang kanilang mga sandata, nagulat si Kim Woo-jin nang makita niya ang logo ng Swordmaster sa espada ni Matsumoto na ang ibig sabihin ay isa pala siyang disipulo nito. Hindi akalain ni Matsumoto na alam ni Kim Woo-jin ang impormasyong ito, kaya medyo nalito siya, pero lalo rin siyang naging porsigido na patayin si Kim Woo-jin kahit ano pa ang mangyari. Samantala, si Kim Jun at ang huling miyembro ng Skull Guild, ginagawa na lang nila ang lahat para makaiwas sa lizard monster na nakatitig sa kanila na parang si Diddy kay Justin Bieber noong 48 hours na iyon. Habang hinarap ng mga kawawang lalaki ang gutom na butiki, patuloy namang binubuwisit ni Kim Woo-jin si Matsumoto na patuloy namang nahuhulog sa kanyang patibong. Dahil dito, naging mas madali ang laban para kay Kim Woo-jin dahil kailangan niya lang umiwas sa mga atake at maghintay ng tamang tiyempo para gumanti. Matapos asarin ng asarin si Matsumoto, sa wakas ay napaatake niya rin ito ng pababa. Nakatalon si Kim Woo-jin para umiwas at biglang dumura ng nakalalasong dugo diretso sa mukha ni Matsumoto. May pumasok na dugo sa kanyang mga mata, kaya naging pula ang mga ito na parang galing lang sa paglamon ng Kate. Dahil dito, lalong nagalit si Matsumoto nang mapagtanto niyang nalason siya. Sa harap ng ganitong klaseng kalaban, nagagawa ng ganitong kaduming paraan at hindi man lang nag-atubiling duraan siya sa mukha, naramdaman ni Matsumoto na nakatagpo na talaga siya ng katapat. Buong buhay niya, tinuruan siyang rumispeto sa mga alituntunin ng duelo. Pero wala itong pakialam sa ganoong bagay. Biglang naalala ni Matsumoto ang mga turo ng kanyang master. Kaya naman, pinakalma niya ang kanyang sarili. At nagpa siyang gamitin ang tanging tira sa kanyang arsenal na posibleng tumalo sa isang halimaw na tulad ni Kim Woo-jin. Nang makita niyang nagbago ng porma si Matsumoto, agad na nalaman ni Kim Woo-jin ang skill na balak nitong gamitin. Dahil nakita na niyang ginamit ito ni Swordmaster Lee Jun ng napakaraming beses sa dati niyang buhay, ang tawag sa sword skill na ito ay Holy Sword. Naglalabas ito ng banal na liwanag na humahati sa kalaban na parang butter lang. Sa kasamaang palad para kay Matsumoto, ang kalaban niya ay ang taong may pinakamalalim na kaalaman tungkol sa skill niya. Kaya bago pa siya tamaan ng skill na ito, nakaiwas na si Kim Woo-jin sa tamang oras at lumitaw sa likuran ng nanghihinang si Matsumoto para tuluyan na itong tapusin. Dahil dito, naalala ni Matsumoto ang araw kung kailan sa wakas ay na-master na niya ang Holy Sword. Sinabihan siya ng kanyang master na masyado pang hindi stable ang skill na ito at magagamit niya lang ito ng isang beses sa isang araw. Pagkatapos niyon, magiging masyadong mahina ang katawan niya para lumaban pa, at kung makakaharap siya ng isang halimaw na hindi matatalo sa isang skill lang, doon na ang magiging katapusan niya. Ngayon ay naintindihan na niya kung anong klaseng halimaw ang tinutukoy ng kanyang master dahil masasabing nakatagpo na siya ng isa sa kanila. Ang pagkamatay ni Matsumoto ay naging sanhi ng pagkagambala ng kanyang kasama. Dahil dito, nagawa siyang atakihin ng Lizardman monster mula sa likuran at tumba na rin siya. Dahil wala nang natira, nagpa siya si Kim Jun na gumamit ng pro gamer move, at iyon ay ang makipag-areglo. Pinagtawanan lang siya ni Kim Woo-jin at ipinaalala na kanina lang ay sinusubukan siyang patayin ito. At ngayong wala na siyang pag-asang manalo, hihingi na siya ng truce. Sinubukan ni Kim Jun-hoon na makipagnegosasyon at sinabing kapag pinatay siya ni Kim Woo-jin, mas mahihirapan lang itong i-clear ang dungeon. Pero sabi ni Kim Woo-jin ay huwag siyang mag-alala dahil may sarili na siyang mga katulong. Kasabay nito, ipinatawag niya ang kanyang mga skeleton soldier. Nagulat ng husto si Kim Jun dahil wala siyang kaalam-alam na isa palang necromancer si Kim Woo-jin. Sinubukan ni Kim Jun na umatras dahil sa takot, pero ang Lizardman monster sa likuran niya ay hindi siya binigyan ng pagkakataong makatakas. Bigla itong sumugod sa kanya. Halos hindi na nakaiwas si Kim Jun-hoon. Pero noong aatake na ang monster sa pangalawang pagkakataon, ang matabang lalaki na pinalipad ng Lizardman monster kanina ay biglang bumangon at binatukan ang halimaw sa ulo. Kaya lang, lalong nagalit ang Lizardman monster at hinablot ang matabang lalaki gamit ang buntot nito sabay hila sa kanya papunta sa nakatatakot nitong bibig. Nakiusap naman ang matabang lalaki sa halimaw na huwag siyang kainin dahil mabaho raw siya dahil sa taba sa katawan niya. Ayaw nga ng Lizardman sa mabahong taba ng lalaki, kaya naisipan na lang niya itong durugin sa halip na kainin ng buhay.
Takot na si Kim Jun na halos maihi na siya sa kanyang pantalon, pero alam niyang hindi siya pwedeng mamatay dito. Kaya para mabuhay, sinubukan niyang tumakas at magtago hanggang sa maklear ni na Kim Woo-jin ang dungeon. Pero desidido ang Lizardman monster na tugisin siya at patuloy itong humahabol sa kanya kahit anong mangyari. Gaano man siya kabilis tumakbo, hindi maintindihan ni Kim Jun kung bakit baliw na baliw ang halimaw na iyon sa kanya, kahit na inaatake na ito sa likod ng mga skeleton soldier ni Kim Woo-jin. Dahil nakatutok ang halimaw kay Kim Jun, mas nagiging madali para sa mga kawal ni Kim Woo-jin na unti-unting ubusin ang health bar ng halimaw, na nabawasan na ng husto dahil sa hematoxin skill ni Kim Woo-jin. Noong huling tumaas ang antas ng kanyang hematoxin skill, nagkaroon din ito ng kakayahang bawasan ang mga estatistika ng target, kaya naman bumagal ang galaw ng Lizardman, at mas naging madali para sa mga skeleton soldier na atakihin ito. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pinapansin ng Lizardman ang mga skeleton, na parabang wala lang ang mga ito. Sa halip, patuloy lang ito sa paghabol sa desperadong si Kim Jun. Si Kim Jun naman ay gulat na gulat sa lakas ng mga skeleton soldier, na mas malakas pa kaysa sa ilang mga elite player. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit hindi niya nakita si Jung Ho Eun-yang sa ikalawang palapag dahil tiyak na naubos na sila at ang kanyang grupo ni Kim Woo-jin kanina pa. Sa huli, wala na siyang nagawa kundi magmakaawa kay Kim Woo-jin na patawarin siya. Pero walang awa si Kim Woo-jin habang inuutusan ang isa sa kanyang mga skeleton soldier na harangan ang dadaanan ni Kim Jun para tuluyan na siyang madurog ng Lizardman. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi naintindihan ni Kim Jun kung bakit. Hindi pinapansin ng halimaw ang mga skeleton soldier at siya lang ang inaatake. Sa huling ilang segundo na lang ng kanyang buhay, ipinaliwanag ni Kim Woo-jin sa kanya kung paano gumagana ang mga mata ng Lizardman. Ang sagot na ito ay si Kim Woo-jin lang ang nakakaalam dahil natutunan niya ito sa kanyang nakaraang buhay. Bulag ang mga Lizardman at nakikita lang nila ang init ng katawan o heat signature ng mga buhay na nilalang. Pagdating naman sa mga patay na skeleton soldier, wala silang init sa katawan, kaya para silang hindi umiiral sa paningin ng Lizardman. Balik sa totoong mundo. Pinag-uusapan na ng buong mundo ang bagong A+ dungeon, na may 2 palapag na kakalabas lang, wala pang nakakapasok, at nakakatalo rito mula nang lumitaw ito, kaya lahat ay nagtatalo kung sino ang unang makakaklear nito. Samantala, sa opisina ni Park Yung-wan, nararamdaman ng kanyang sekretarya na sayang dahil naging sikat ang dungeon na ito sa mismong oras na nagpaplano silang hamunin ang dungeon sa ika-6 na palapag. Nakaapekto rin ito sa kanilang reputasyon sa publiko, na sa simula pa lang ay masama na talaga. Sinabihan siya ni Park Yung-wan na huwag nang mag-alala sa mga sinasabi ng mga mahihina dahil magpapatuloy sila sa pagtutok sa kanilang kasalukuyang layunin. Bigla namang nag-anunsyo ang Messiah Guild na lilinisin nila ang bagong A+ dungeon. Pero gagawin lang nila ito pagkatapos nilang makapaghanda ng husto. Umabot din ang balitang ito sa pandinig ni Oh Se-chan na hindi maintindihan ang motibo. Sa likod ng pagpapatagal ng Messiah Guild sa bagay na ito, kilala niya sila at alam niyang siguradong may kakayahan silang linisin ito agad. Gayunpaman, kung may isa mang dahilan para magpigil sila at hindi ito tapusin ng mas maaga, tiyak na dahil gusto nilang maging worldwide dungeon ito kung saan maraming players ang papasok para lang mamatay at hindi na muling makalabas. Lahat ng mga makukuha doon ay mananatili sa loob ng dungeon habang naghihintay sa grupong makakatalo rito. Kahit si Lee Jin-ah, ay hindi makapaniwala na magagawa ng Messiah Guild ang ganitong bagay. Pero alam niyang bihirang magkamali si Oh Se-chan sa kanyang mga hinala, kaya siguradong may katotohanan nito. Samantala, balik sa loob ng dungeon, tinapos na rin ni Kim Woo-jin ang buhay ng Lizardman na nagbigay sa kanya ng sapat na karanasan para muling itaas ang antas ng kanyang mga skill. Bukod doon, nakatanggap din siya ng isang katalog na palaging malaking tulong para sa kanya. Maliban doon, marami ring nalaman si Kim Woo-jin tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng mundo. Pero may kapalit ito. Isang kapalit na ngayon ay alam na siya ng Messiah Guild na nangangahulugang mas mahihirapan na siyang gumawa ng kahit anong katulad nito sa hinaharap. Maliban doon, kinuha niya ang lahat ng mga nakuha niyang gamit, kasama na ang espada na ginamit ni Matsumoto, na ibinigay ni Kim Woo-jin sa kanyang skeleton soldier, dahil hindi niya ito pwedeng gamitin sa harap ng publiko kundi baka sugurin siya. Nang Swordmaster sa kanyang pintuan, ginamit din niya ang kanyang Eye of Anubis skill kay Matsumoto para mas madami pang malaman tungkol sa Skull Guild at sa puwersa ng mga Hapon na nasa likod nila. Pagkatapos gawin ang lahat, lumabas na siya ng dungeon at pagdating sa labas ay sinabihan niya ang manager na patay na ang lahat maliban sa kanya at dapat niya itong i-report sa mga nakakataas sa kahit anong paraan na gusto niya. Samantala, pumasok siya sa loob ng trailer at may kinausap sa telepono, sinabihan silang lahat ng miyembro ng Skull Guild. At ang grupo ni Jung Ho Eun-yang ay nagpatayan at siya ay bahagya lang na nakaligtas ng mag-isa. Nabanggit din niya ang grupo mula sa Hapon na nasa likod ng Skull Guild at ang pangalan nito na Yamato.
Matapos ibigay ang lahat ng impormasyon sa kung sino man ang nasa kabilang linya, lumabas na si Kim Woo-jin ng trailer habang naaalala ang nakita niya sa alaala ni Matsumoto. Sa alaalang iyon, isang lalaki mula sa Skull Guild ang naglagay ng spy device sa trailer para kung sakaling may magbulgar ng impormasyon sa kanilang mga kaaway. Ibig sabihin nito, lahat ng kanyang pinag-usapan ay narinig ng Skull Guild na alam na ngayon na si Park Yung-won ang taong nasa likod niya at ng lahat ng kanyang ginawa. Dahil dito, napaisip siya kung paano kaya reresolbahin ng Skull Guild si Park Yung-won mula ngayon. Habang iniisip niya ito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Park Yung-won na nagtatanong sa kanya. Muling ipinaliwanag ni Kim Woo-jin ang lahat ng nangyari at kung paano siya muntik ng mamatay pero nakaligtas pa rin. Pero bilang kapalit, sinabihan niya si Park Yung-won na alam niya kung nasaan ang main branch ng Skull Guild. Sapat na ito para masiyahan si Park Yung-won. Pinuri pa niya ang galing ni Kim Woo-jin sa pag-survive. Sinabihan niya itong pumunta sa kanya bukas para maipaliwanag ang mga detalye ng personal. Pagkatapos makipag-usap kay Park Yung-won, dumiretso si Kim Woo-jin sa locker room kung saan nag-iwan ng file si Oh Se-chan. Tungkol ito sa lahat ng dungeon na alam niya. Malaki ang inaasahan ni Kim Woo-jin sa file na ito. Mabuti na lang at hindi siya binigo ni Oh Se-chan. Sa loob ng mga file, nakita ni Kim Woo-jin ang mga dungeon na naklear na niya dati. May nahanap din siyang ilang dungeon na hindi niya alam na nag-e-exist pala. Ang isa rito ay isang 2 palapag na A-rank dungeon. Kahit sa dati niyang buhay, itinago ang dungeon na ito. Binasa niya ang mga kondisyon at napaisip kung ano nga ba ang nasa loob ng itlog ng butiki. Ito ang bagay na hindi niya natutunan sa dati niyang buhay, kaya ngayon, desidido si Kim Woo-jin na tapusin ito. Gusto niyang maklear ang dungeon bago pa magawa ng iba para malutas niya ang misteryong ito. Para makuha ang slot sa hunt, agad niyang kinontak si Oh Se-chan na excited sa kanilang unang deal. Kinabukasan ng umaga, dumating si Kim Woo-jin sa opisina ni Park Yung-won at ibinalita ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, nagdagdag siya ng mga detalye at ibinunyag pa ang lokasyon ng main branch ng Skull Guild. Sinabi niya ang koneksyon nila sa Japan at sa Sword Master. Kontento naman si Park Yung-won sa nalamang impormasyon. Sinabi niya na ililipat na ang pera sa account nito at pinayuhan si Kim Woo-jin na huwag muna masyadong magpakita. Marami ng kaaway ang nakakaalam sa lakas at kahinaan niya. Ipinaalala rin niya na magkikita silang muli. Magkikita sila pagbalik nito galing sa dungeon hunt. Nagpasalamat naman si Kim Woo-jin at naki-good luck sa kanya. Pagkaalis sa opisina ni Park Yung-won, sumakay si Kim Woo-jin sa kanyang kotse at nag-isip kung ano ang susunod niyang gagawin. Naalala niya ang payo na huwag lalabas ng mag-isa, pero wala talaga siyang pakialam doon. Kaya nagpasya siyang puntahan at tignan kung ano ang inihanda ni Oh Se-chan para sa kanya. Pinapunta ni Oh Se-chan si Kim Woo-jin sa isang trailer na nakaparada sa gitna ng kawalan. Doon, personal na nakaharap ni Kim Woo-jin sa unang pagkakataon sina Lee Jin-ah at Secretary Lee. Kilala ni Kim Woo-jin si Lee Jin-ah bilang isa sa mga pinakasikat na miyembro ng Phoenix Guild. Noong aso pa siya ni Lee Shin-jun, 2 beses niyang nakalaban si Lee Jin-ah. Sa 2 beses na iyon, nakatakas si Lee Jin-ah dahil sa kanyang skill na hindi namamatay. Dahil sa skill na ito, imposibleng mamatay ang lalaking ito, kaya laking gulat ni Kim Woo-jin nang makita siya. Hindi talaga gusto ni Kim Woo-jin si Lee Jin-ah sa dati niyang buhay, kaya naman mainit ang dugo niya rito ngayon. Nang malaman niyang si Lee Jin-ah ang magsisilbing examiner niya, uminit ang ulo ni Kim Woo-jin. Gusto sana niyang kausapin si Oh Se-chan tungkol dito, pero ayaw nitong makipagkita ng personal. Nag-uusap pa rin sila sa walkie-talkie. Sabi ni Oh Se-chan kay Kim Woo-jin, kailangan niyang masubukan ang kakayahan nito. Kailangan niya ng mapagkakatiwalaang mga mata, kaya kailangan talaga ng examiner. Wala nang nagawa si Kim Woo-jin. Ang tanging nagawa na lang niya ay takutin si Lee Jin-ah para umatras sa pamamagitan ng pagtatanong kay Oh Se-chan. Tinanong niya kung paparusahan ba siya ni Oh Se-chan kapag namatay ang examiner habang nagaganap ang pagsusulit. Alam ni Lee Jin-ah na tinatakot lang siya ni Kim Woo-jin, pero wala siyang pakialam dahil nga hindi naman siya namamatay. Nagtanong din si Lee Jin-ah kung paparusahan ba siya kapag namatay ang examinee habang nasa loob ng dungeon. Sinigawan siya ni Oh Se-chan at sinabing puputulin ang supply niya ng snacks kapag nangyari iyon. Kawawang Lee Jin-ah, kaya niyang tiisin ang lahat maliban sa pagkain dahil kailangan niya ng 10,000 calories kada araw. Sa huli, wala nang nagawa sina Kim Woo-jin at Lee Jin-ah kundi ang magsama. Dahil dito, nag-alala si Secretary Lee dahil baka seryosong masaktan ni Kim Woo-jin si Lee Jin-ah. Pero sinabihan siya ni Oh Se-chan na maging positibo lang at tiniyak na kaya niyang ayusin ang anumang problema. Sa loob ng dungeon, nagsimulang mag-inarte si Lee Jin-ah at tumangging tulungan si Kim Woo-jin. Kailangan nilang talunin ang 111 dire wolves para makarating sa susunod na palapag ng dungeon. Imbes na tumulong, nagpaimportante pa ang loko at pinagmamakaawa si Kim Woo-jin para patawarin siya. Inis na si Kim Woo-jin, pero naalala niyang nasa kay Lee Jin-ah ang blessing of the river Styx. Gagaling ang anumang sugat nito kahit pa mapugutan siya ng ulo.
Pero para kay Kim Woo-jin na isang necromancer, balewala lang ang isang nilalang na hindi namamatay. Kaya naman, naisipan niyang takutin si Lee Jin-ah at nagsummon ng Skeleton Soldier para ipakita kung gaano siya kalakas, matapos mapanood ang. Sa unang pagkakataon na makita ang mga Skeleton Soldier, hindi lang basta nagulat si Lee Jin-ah. Bukod sa napakabilis gumalaw ng mga skeleton ni Kim Woo-jin, napakatalino rin ng mga ito, at kung lumaban ay parang mga high-level player. Ngayon ay alam na niya kung paano nagawang tapusin ni Kim Woo-jin ang lahat ng mga dungeon ng mag-isa. Hindi niya mapigilang mapangitngit ang kanyang mga ngipin kay Kim Woo-jin, na nakatayo lang doon. Petiks-petiks lang itong nagpapalakas ng kanyang aura habang ang kanyang mga skeleton soldier naman ang tumatapos sa lahat ng mga kaaway nang hindi man lang iginagalaw ni Woo-jin ang kahit isang daliri. Dahil sa nakikita, hindi napigilan ni Lee Jin-ah ang tumayo at purihin siya, sabay sabi kay Kim Woo-jin na siguradong ibibida niya ang kanyang mga kakayahan kay Oh Se-chan pagbalik nila. Nang makita siyang kusang tumayo, nakuha pa siyang asarin ni Kim Woo-jin. Ipinaalala nito sa kanya na kakasabi lang nito na wala siyang gagawin maliban na lang kung magmamakaawa si Gina sa kanya. Nagngit-ngit na lang ang mga ngipin ni Lee Jin-ah habang nilulunok ang kanyang galit sa mapang-asar na summoner na ito at tumawa na lang, sabay kwari na biro lang ang lahat. Pero patuloy pa rin siyang pinipikon ni Kim Woo-jin, kaya naman nawalan na ng pasensya si Lee Jin-ah at inatake ito. Hindi tulad ng ibang players, alam ni Lee Jin-ah na ang pinakamalaking kahinaan ng mga summoner ay ang sarili nilang katawan. Kaya naman, imbes na ang mga skeleton soldier ang unahin, ang mismong katawan ni Kim Woo-jin ang binalak niyang targetin. Gayunpaman, ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ni Lee Jin-ah. Dahil si Kim Woo-jin ay kabaligtaran ng mga karaniwang summoner. Ang sarili niyang lakas ay mas matindi pa kaysa sa kanyang mga summons, at kaya niyang talunin ang halos anumang kaaway ng mag-isa. Matapos maturuan ng leksyon si Lee Jin-ah, iginapos siya ni Kim Woo-jin at isinabit sa isang puno, kung saan hinayaan siyang nakabitin doon ng ilang oras. Sa huli, bumigay rin ang loob ni Lee Jin-ah, lalo na nang magsimulang kumalam ang kanyang sikmura, dahil wala siyang nakain na merienda sa loob lang ng ilang oras. Pinakawalan siya ni Kim Woo-jin, pero sa isang kondisyon, magiging meat shield siya para sa kanyang mga skeleton para mabilis nilang matapos ang mga kaaway nang hindi laging nawawasak ang kanyang mga tauhan. Pakiramdam ni Lee Jin-ah ay hiyang-hiya siya, pero nang mapagtantong baka isabit siyang muli ni Kim Woo-jin sa puno, pumayag na lang siyang maging tank ng team. Kahit na ito ang papel na pinakaayaw niya, gaya na lang ng napakaraming tank players sa Overwatch at iba pang hero shooter games. Gayunpaman, gusto mo man o hindi, ang isang tank ay napaka-importante sa anumang team, at napatunayan ito ni Lee Jin-ah sa laban nila kontra sa mga Direwolves. Kahit na hindi kasing lakas si Lee Jin-ah gaya ng sa dati niyang buhay, nakikita ni Kim Woo-jin ang potensyal nito at nararamdaman niyang magiging kapaki-pakinabang din ito sa huli. Matapos matutunan ang tamang paraan ng paggamit kay Lee Jin-ah, patuloy siyang isinasagad ni Kim Woo-jin sa kanyang limitasyon, pero tumitigil din ito bago pa man siya tuluyang bumigay. Ang ganitong uri ng pagpapahirap ay lalong nagpagalit kay Lee Jin-ah, pero kasabay nito ay ang takot niya kay Kim Woo-jin. Sa kabila ng lahat, nararamdaman niyang lumalakas siya habang ang paraan niya ng pakikipaglaban bilang meat shield ay mas lalong nahahasa. At sa tulong ng kanyang pagiging matibay at ng malalakas na atake ng mga skeleton, nagawang tapusin ni Kim Woo-jin ang unang palapag ng dungeon, na sa wakas ay nagbigay sa kawawang si Lee Jin-ah ng pagkakataong makapagpahinga at makahinga ng maluwag. Lumingon siya sa mga skeleton soldier at tinanong ang mga ito kung bakit hindi sila nagrereklamo sa kanilang amo sa sobrang dami ng pinapagawa sa kanila. Siyempre, hindi nakakapagsalita ang mga skeleton soldier, kaya tiningnan lang nila siya na parang isang tanga na nakikipag-usap sa sarili. Para ipagdiwang ang kanilang tagumpay, gustong makipag-apir ni Lee Jin-ah sa kanila, pero iniwasan lang siya ng mga skeleton soldier na ikinagalit ng husto ni Lee Jin-ah. Tinanong niya ang mga ito kung hindi man lang ba siya karapat-dapat na makipaghawakan sa isang tumpok ng mga kalansay. Mula sa gilid, pinapanood lang ni Kim Woo-jin si Lee Jin-ah na parang isang isip bata. Napaisip siya kung nasaan na ang puot na taglay nito sa dati niyang buhay. Noong nakaraang buhay niya, kilala si Lee Jin-ah bilang isang baliw na may estilo ng pakikipaglaban na mapanira sa sarili. Dahil hindi basta-basta namamatay si Lee Jin-ah, lagi niyang sinusubukang isama sa hukay ang kanyang mga kaaway, kaya naman takot na takot ang mga tao sa kanya. Nagtataka si Kim Woo-jin kung ano ba talaga ang nangyari at nagbago ng ganoon si Lee Jin-ah. Iniisip niya kung may kinalaman ba ito kay Oh Se-chan, dahil wala siyang masyadong narinig tungkol kay Oh Se-chan sa dati niyang buhay. Siguradong iyon ang naging dahilan ni Lee Jin-ah kaya siya naging isang kasuklam-suklam na psycho. Dahil sa kaalamang ito, napagtanto ni Kim Woo-jin na hanggat buhay si Oh Se-chan, mananatiling kapaki-pakinabang sa kanya si Lee Jin-ah. Ibig sabihin din nito na malaki ang magiging pagbabago sa Messiah Guild. Gayunpaman, para na ayon sa kanyang sarili sa hinaharap. Habang sinusuri ni Kim Woo-jin si Lee Jin-ah, sinusuri rin ni Lee Jin-ah si Kim Woo-jin. Habang nasa labanan, napansin niya na napakaingat ni Kim Woo-jin sa dami ng mga Direwolves na ipinapadala sa direksyon niya. Laging sapat lang ang mga ito sa kaya niyang harapin nang hindi siya tuluyang tinitiris.
Ang ganitong antas ng pagsusuri at kaalaman ay nagpapakilabot kay Lee Gina dahil napagtanto niya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila ni Kim Woo-jin. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, dinala ni Kim Woo-jin si Lee Gina at ang kanyang mga skeleton soldier sa susunod na palapag kung saan tinanong niya si Lee Gina kung gusto ba nitong magsaya habang hinahabol ng isang dambuhalang butiki. Bago pa man maintindihan ni Lee Gina ang sinabi nito, naghagis na si Kim Woo-jin ng ilang bote ng dugo sa kanya na naging dahilan para sumulpot ang isang dambuhalang monster na butiki at magsimulang habulin si Lee Gina. Walang nagawa ang kawawang lalaki kundi ang sumigaw kay Kim Woo-jin habang isinusumpa ang lahat ng 7 henerasyon ng pamilya nito. May nangyaring nagpabago ng husto kay Lee Gina. Nagtataka siya kung may kinalaman ba ito kay Oh Se-chan dahil wala siyang masyadong nabalitaan tungkol kay Oh Se-chan sa dati niyang buhay. Kaya siguradong iyon ang naging mitsa para kay Lee Gina na siyang nagpabago sa kanya para maging ganoon kapait na psycho. Sa kaalamang ito, napagtanto ni Kim Woo-jin na hanggat buhay si Oh Se-chan, mananatiling kapakipakinabang sa kanya si Lee Gina. Ibig sabihin din nito, malaki rin ang magiging pagbabago sa Messiah Guild. Pero, bahala na ang future self niya na asikasuhin yan. Habang sinusuri ni Kim Woo-jin si Lee Gina, sinusuri rin ni Lee Gina si Kim Woo-jin, habang na sobrang ingat ni Kim Woo-jin sa dami ng mga direwolf na pinapadala nito sa direksyon niya. Palagi itong sakto lang sa dami ng mga direwolf na kaya niyang talunin mag-isa nang hindi siya natutumba. Ang ganitong level ng pagsusuri at kaalaman ay nagpapakilabot kay Lee Gina sa takot dahil napagtanto niya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila ni Kim Woo-jin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, dinala ni Kim Woo-jin si Lee Gina at ang kanyang mga skeleton soldier sa susunod na floor kung saan tinanong niya si Lee Gina kung gusto ba nitong makipaglaro habang hinahabol ng isang lizard monster. Bago pa man maintindihan ni Lee Gina ang sinabi nito, si Kim Woo-jin ay naghagis ng ilang bote ng dugo sa kanya na naging dahilan para sumulpot ang isang dambuhalang lizard monster at nagsimulang habulin si Lee Gina. Walang nagawa ang kawawang lalaki kundi sumigaw kay Kim Woo-jin habang minumura ang hanggang 7 henerasyon ng pamilya nito. Patuloy ang paghakbang ng mga paa niya dahil alam niyang kapag tumigil siya, hindi niya alam kung anong pwedeng mangyari sa labas, sa totoong mundo. Nabalitaan ni Oh Se-chan na pinapayagan na ng gobyerno ng Korea ang ibang bansa na makilahok sa dungeon. Kahit pa inasahan na niyang mangyayari to, hindi niya akalain na ganito kabilis darating ang pagkakataong yon. Kaya naman, wala silang magagawa ni Secretary Lee kundi umasang lalabas na agad ng dungeon sina Kim Woo-jin at Lee Gina. Habang sa loob naman ng dungeon, pagod na sa kakatakbo si Lee Gina kaya nagdesisyon siyang huminto at harapin na ang butiki. Alam niyang siya ang nagsisilbing pain at bilang tank, kailangan niyang gampanan ang papel niya kaysa tumakbo na parang tangang biktima lang. Dahil dito, napako sa isang pwesto ang butiki at pagkakataon na to para sa mga skeleton soldier na sa wakas ay umatake. Sinugod nila ang halimaw na butiki at nilagyan ang katawan nito ng nakalalasong dugo. Pinahina nito ang mga stats ng halimaw. At unti-unti ring nababawasan ang buhay nito ng sigurado. Akala ni Lee Gina ay makakapagpahinga na siya dahil sa mga skeleton soldier na nakatutok ang atensyon ng butiki. Pero bigla na lang, tila binaliwala ng halimaw ang mga skeleton soldier at nagsimulang tumingin sa kanya na may galit na mukha. Dito na naintindihan ni Lee Gina kung bakit sa kanya lang humahabol ang butiki imbes na sa mga sundalo. Hindi niya alam kung anong klaseng mahika ang ginawa ni Kim Woo-jin sa mga skeleton soldier niya kaya wala siyang ibang magagawa kundi magpatuloy bilang pain para matapos na ng mga skeleton ang trabaho. Matapos masugatan ng ilang beses ng butiki, sa wakas ay napatagal ni Lee Gina ang laban sapat para tuluyan ng mapatay ng mga skeleton ang halimaw na puno na ng sugat sa buong katawan, ang pagkatalo sa halimaw. Ang tumapos sa lahat ng kailangan sa dungeon. Binigyan sila ng system ng maraming experience points, at si Kim Woo-jin ay nakatanggap pa ng papuri mula mismo sa Lord ng Underworld. At hindi lang yon, tumaas din ang level ng mga skill niya. Meron din siyang nakuha na bagong katalog, at hindi na siya makapaghintay na buksan at makita ang laman nito. Samantala, ang isa pang sawimpalad, na nakakuha rin ng Dark World Surrogate class, ay napag-iwanan na ng malayo ni Kim Woo-jin, na patuloy na nakakukuha ng pabor. Pero ang kawawang kaluluwang to, ni hindi man lang masulyapan ng Underworld. Balik tayo kay Kim Woo-jin, nakatayo pa rin siya sa loob ng dungeon kahit tapos na sila, kaya naguguluhan si Lee Gina, at tinanong siya kung bakit hindi pa sila lumalabas. Gutom na kasi siya at naubusan na ng pagkain. Pero sabi ni Kim Woo-jin, may kailangan pa silang gawin. Sinabi niyang babalik lang sila kapag tapos na siya rito. Pagkasabi niyon, hiniwa niya ang tiyan ng halimaw na butiki at nakuha niya ang itlog ng albino lizard. Ang sikretong paraan na to ay nagbubukas ng ibang ending para sa dungeon. Mula sa dati niyang buhay, alam niyang palihim itong ginawa dahil talagang nagpakahirap ang Messiah Guild para itago kung anong nasa loob ng itlog. Nang makita ang itlog, naalala na rin ni Lee Gina ang paraan para matapos ang dungeon. Nagtataka siya kung anong nasa loob nito.
Pero bago pa siya makapagsalita tungkol sa pagpisa ng itlog o kung ano paman, agad na biniyak ni Kim Woo-jin ang itlog. Imbes na pula ng itlog ang nasa loob nito, isang skill page ang lumabas. Pagkabasa ng skill page, napakuyom ng kamao si Kim Woo-jin dahil ang pangalan ng skill ay Power of Apophis, at ang kakayahan nito ay gawing immune ang user sa kahit anong uri ng lason sa buong mundo. Naalala niyang ang skill na to ay pag-aari ng King of the Deadly Poisons, na isang tanyag na kontrabida sa dati niyang buhay. Sobrang sama nito kaya nagdeklara ng todo-todong giyera ang Messiah Guild laban sa kanya, na kumitil sa maraming buhay. Marami sa mga kasamahan niya ang namatay bago nila ito tuluyang natalo. Sa dati niyang buhay, ang itlog ay nakuha ng Messiah Guild, at imposibleng manakaw ito ng King of the Deadly Poisons. Ibig sabihin, sadyang ibinigay ng Messiah Guild ang skill sa kanya at ginawa siyang kontrabida. Ginawa nila to para magmukha silang tagapagligtas ng mundo pagdating ng panahon. Dahil dito, lalong nag-alab ang galit ni Kim Woo-jin kay Lee Se-jun. Nangako siya sa sarili niya na sa buhay na to, siya na mismo ang tatapos sa kanya gamit ang sarili niyang mga kamay. Isinusumpa sa kanyang kaluluwa, natutunan ni Kim Woo-jin ang skill sa pamamagitan ng pagpunit dito para wala nang sumunod pang King of Deadly Poisons. Balik sa totoong mundo, nakalabas na ng dungeon sina Kim Woo-jin at Lee Gina at agad silang kinontak ni Oh Se-chan. Tinanong niya kung kamusta ang naging karanasan nila dahil natapos nila ito sa loob lang ng 3 araw, pero puro reklamo lang tungkol sa pagkain ang sinasabi ni Lee Gina. Tinanong naman ni Kim Woo-jin kung may nangyaring seryoso sa nakalipas na 3 araw. Dito na ikinuwento ni Oh Se-chan ang balita. Binubuksan na ng Korea ang dungeon sa ibang bansa at magtutulungan ang top 5 guilds ng mundo para tapusin ito. Sinabi rin niya na nakahuli ang Dragon Hunter Guild ng isang Golden Dragon sa isang S-rank na dungeon. Nakuha nito ang interes ni Kim Woo-jin dahil sa dati niyang buhay, ang katawan at mga gamit ng dragon ay itinuturing lang na isang alamat. Napakapambihirang materyales para sa paggawa ng gamit. Pero kinalaunan, nalaman ng mga tao na ang gastric juice ng dragon ay maaari palang gamitin para tanggalin ang selyo ng ilang partikular na gamit. Ganito rin ang nangyari sa balmong sword ni Lee Se-jun. Kaya bago pa malaman ng iba kung gaano ito kahalaga, nagdesisyon si Kim Woo-jin na unahan na sila sa pagkuha nito. Bago ibaba ni Oh Se-chan ang tawag, sinabi niya kay Kim Woo-jin na binilhan niya ito ng bagong feature phone. Para hindi madaling matrack ang usapan nila. Pagkalipas ng ilang oras, nagkita si Lee Gina at Oh Se-chan. Sinabihan siya ni Oh Se-chan na siya ang napili para pumasok sa Needle Snake Dungeon. Siyempre, gulat na gulat dito si Lee Gina. Tinanong ni Lee Gina kung mag-isa lang ba siya. Pero sabi ni Oh Se-chan, may kinuha siyang isa pang tao. At siguradong mas malakas daw ang taong to sa kanya. Napaisip tuloy si Lee Gina kung high-level player ba to o baka naman isang Dragon Hunter. Pero ang sabi ni Oh Se-chan, siya yung taong nakasama niya nung huling dungeon na tinapos nila. Nung nalaman niyang makakasama na naman niya si Kim Woo-jin, nakiusap si Lee Gina kay Oh Se-chan na patayin na lang siya. Pero na-blackmail siya ni Oh Se-chan nung pinatugtog nito ang mga nakakahiyang recording niya dati, kaya wala siyang nagawa kundi tanggapin ang tadhana niya. Sumama na nga si Lee Gina kay Kim Woo-jin sa isa pang dungeon hunt. Sa labas ng sentro ng Seoul, kitang-kita ang pagkawasak ng buong lungsod. Sa gitna ng mga guhong to, may isang lumang gusali kung saan hinahasa ni Kim Woo-jin ang kaniyang espada. Habang naghahasa, napansin niya. Nabugbog na talaga ang kaniyang sandata. Kahit maghapon pa niya itong hasain, hindi na ito tataga gaya ng isang bagong espada. At dahil hamak na taguan lang ang ginawa niyang workshop para sa sarili niya, imposible talagang maayos pa ang espada doon. Kaya hinayaan na lang muna niya to at maghahanap na lang ng paraan sa susunod. Sa ngayon, ang atensyon niya ay nasa briefcase na nasa harap niya sa ibabaw ng mesa. Habang binubuksan ang briefcase, napabilib si Kim Woo-jin sa kakayahan ni Oh Se-chan na makakuha ng ganitong gamit. Sobrang excited si Kim Woo-jin at hindi na siya makapaghintay na ubusin ang lahat ng miyembro ng Skull Guild. Plano niyang gamitin ang gamit na to sa kanila kapag nagkita na sila sa susunod. Habang nangyayari to, nag-uusap naman si Lee Gina at Oh Se-chan at tinanong ni Gina kung may slot pa ba talaga para sa kanila. Tinanong niya kung makakapasok ba talaga sila sa Needle Snake Dungeon gamit yon. Sabi naman ni Oh Se-chan, wag na siyang mag-alala sa bagay na yan. Pinadala na raw niya si Secretary Lee para asikasuhin ang lahat. Nagulat si Lee Gina at tinanong si Oh Se-chan kung gagamitin na ba talaga nito ang mga naipon niyang pera, pero sumagot lang si Oh Se-chan na bakit pa raw niya gagawin yon. Kung nandyan naman si Secretary Lee. Saktong pumasok si Secretary Lee sa kwarto at sinabihan si Oh Se-chan na nakuha na niya ang 2 bidding mula sa Moscow Guild sa Russia. Nabanggit din niya ang mga maskara na ipinabili ni Oh Se-chan mula sa mga sikretong bilihan sa black market. Si Lee Gina naman na walang kaalam-alam sa plano ay tulala at hindi makapaniwala. Samantala, ang buong mundo ay abala sa balita tungkol sa Needle Snake Dungeon. Ito ang kauna-unahang multinational level dungeon sa mundo kung saan libo-libong buhay at bilyon-bilyong dolyar ang nakataya.
Habang ang lahat ay kinakabahan at natatakot pumasok sa mapanganib na dungeon na to dahil wala pang nakakalabas ng buhay. Sa kabilang banda, ang bida nating si Kim Woo-jin ay relax lang na nakaupo sa opisina ng Russian Guild kasama si Lee Gina. Nanginginig na si Lee Gina mula ulo hanggang paa. Pero hindi siya nanginginig sa takot, kundi dahil sa suot niyang maskara na nagpapahirap sa kanya na kumain ng chichirya mula sa bulsa niya, pero malas lang niya dahil hindi niya pwedeng hubarin ang maskara dahil kailangan nilang magpanggap na miyembro ng Russian Guild kung saan nila nakuha ang kanilang mga slot, kinakabahang. Tinanong ni Lee Gina si Kim Woo-jin kung hindi ba ito nag-aalala sa dungeon, lalo na't ito ang may pinakamataas na fatality rate. Sumagot si Kim Woo-jin na nag-aalala nga siya, at yun ang dahilan kung bakit laking gulat niya nung ibinigay ni Ose-chan ang maskara. Kahit ang mismong King of the Dead na si John George ay hindi ito nakuha sa past life niya, ang tawag dito ay Grim Reaper Mask. Mukhang walang kwenta ang kakayahan nito para sa mga normal na player, pero para sa isang necromancer, mas maganda pa ang maskarang ito sa kahit sinong babae. Pinahihintulutan ng maalamat na maskarang ito ang isang player na kumonekta sa kaniyang mga undead minion para makontrol niya ang mga ito gamit lang ang kaniyang isip. Bukod pa riyan, dinadagdagan din nito ang magic power at magic recovery ng 10% na malaking tulong talaga. Isipin mo na lang kung gaano kalaki ang magic power ng mga high-level player. At dahil hawak na ni Kim Woo-jin ang maskarang to, mas kampante na siya. Sigurado na siyang mapapabagsak niya ang Skull Guild. Habang nakangiti siya na parang baliw, may pumasok na lalaki sa opisina. Sinabihan niya silang lumabas na dahil magsisimula na ang dungeon raid. Tumayo na si Kim Woo-jin at naghandang pumasok sa loob. Sabik na siyang subukan ang epekto ng maskara, na kahit ang King of the Undead ay hindi nasubukan sa kaniyang past life. Maya-maya pa, pinayagan ng makapasok ang lahat ng player sa loob ng dungeon kung saan ipinaalam na sa kanila ang mga clear condition. Ito ang mga kondisyon para sa unang palapag ng Needle Snake Dungeon. Para matapos ang unang palapag, kailangan nilang magtagumpay. Sa palapag na to, kailangang mabuhay ng lahat ng manlalaro sa loob ng 5 araw nang hindi namamatay, at hanggat nagagawa nila yun. Kusa nang lilitaw ang pinto papunta sa susunod na palapag. Ang ganitong kondisyon ang pinakamalalang pwedeng asahan ng isang manlalaro. Mas mahirap pang mabuhay sa loob ng dungeon kaysa sa pumatay ng mga halimaw para matapos ito. Si Lee Jin-ah, nakasama ni Kim Woo-jin, ay pilit ding sinusumpa ang kondisyon ng dungeon dahil mas mahirap para sa kanila ang mabuhay kumpara sa ibang mga guild. Yung mga guild na yon, mas marami ang miyembro at may lakas ng pagkakaisa, pero sa kabilang banda, siya at si Kim Woo-jin ay nakabalat kayo bilang mga miyembro ng Russian Guild, kaya imposibleng sumama sila sa ibang mga manlalaro. Hindi sila pwedeng manatili doon nang hindi nabubuko ang tunay nilang pagkatao. Pero si Kim Woo-jin, hindi man lang nag-aalala sa kondisyon ng survival, dahil masyado siyang excited na subukan muna ang epekto ng maskara. Inaya niya si Lee Jin-ah na sumama sa kanya. May gusto lang siyang subukan na ilang bagay. Dito biglang nagbalik ang mga nakakatakot na alaala ni Lee Jin-ah tungkol sa nakaraan niya. Naalala niya yung karanasan niya sa dungeon kasama si Kim Woo-jin, kung paano siya hinabol ng mga direwolf at mga halimaw na butiki. Binuli din siya ni Kim Woo-jin at binitin sa puno, kung saan muntik na siyang mamatay sa gutom sa loob ng halos 1 oras. Nang makita ang hitsura ni Lee Jin-ah na parang pinagsakluban ng langit at lupa, nagpaliwanag si Kim Woo-jin na sa pagkakataong ito, gusto lang niyang subukan ang mga epekto nito. Gusto lang niyang itest ang isang item na nakuha niya, kaya naman medyo kumalma si Lee Jin-ah at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Buti na lang at hindi siya totorturin o aabusuhin sa pagkakataong to. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating silang dalawa sa isang kagubatan. Malayo sila sa paningin ng ibang mga manlalaro. Doon, ipinatawag ni Kim Woo-jin ang kanyang skeleton soldier. Binati ni Lee Jin-ah ang skeleton soldier na naging kasama niya sa nakaraang dungeon, pero hindi siya pinansin nito. Tuloy, mukhang tanga si Lee Jin-ah na nakikipag-usap sa isang undead na tauhan. Si Kim Woo-jin naman, isinuot na ang maskara. Agad itong nagbigay sa kanya ng dagdag na magic power at recovery bonuses. Bukod doon, napansin din niya ang isang malabong PC. Ang pisking ito ay gawa sa liwanag na nagkokonekta sa kanyang mga undead skeleton soldier. Pero, hindi pa rin niya alam kung paano gagamitin ang kakayahang ito para ikonekta ang sarili niya sa mga skeleton soldier. Walang record ng kakayahang ito sa dati niyang buhay, kaya para masubukan, naglabas siya ng mana sa kanyang daliri para kumonekta. Agad namang may lumitaw na notification na nagsasabing matagumpay na nakakonekta si Kim Woo-jin. Dahil sa koneksyong ito, nagawang kontrolin ni Kim Woo-jin ang skeleton soldier na parang sarili na niyang katawan na siyang ikinagulat ni Lee Jin-ah. Sinusubukan kasing tapikin ni Lee Jin-ah ang ulo nito. Biglang nagsalita ang skeleton soldier at inutusan siyang alisin ang kamay niya. Nang makitang biglang nagsalita ang kalansay, napatalon sa takot si Lee Jin-ah dahil talagang nagulat siya. Nagitla siya sa ganoong kakaibang pangyayari. Sa kabilang dako, sinusubukan ni Kim Woo-jin na kontrolin ang kalansay gamit ang kanyang isip. Pero agad niyang napagtanto na mas mahirap pala ito kaysa sa inaakala niya. Kapag kinokontrol ni Kim Woo-jin,
Hindi makatayo ng maayos ang skeleton soldier, at laging natutumba sa bawat maliit na galaw. Dahil dito, pinagtawanan ni Lee Jin-ah ang tanga na kalansay dahil hindi ito makalakad na siyang ikinainis ni Kim Woo-jin. Habang nag-aaral si Kim Woo-jin na kontrolin ang mga skeleton soldier mula sa malayo, nag-uusap naman ang mga miyembro ng Huai Guild tungkol sa kanilang plano. Sabi ng leader nilang si An Yong-jun, kailangan muna nilang mag-ingat dahil walang nakakaalam kung anong klaseng mga halimaw ang lilitaw. Inutusan din niya ang lahat na huwag aalis sa lugar dahil dumarami na ang mga taong nagtitipon dito. Kung magkakaisa ang lahat, baka mas pabor ito sa kanila na lumaban bilang isang grupo sa halip na magkahiwa-hiwalay. Naintindihan na ng mga miyembro ng Hui Guild kung bakit nagtitipon din ang ibang mga guild sa lugar na ito. Naniniwala sila na siguro ay sinusubukan din nilang makisama sa ibang mga guild para bumuo ng mas malaking party para mabuhay. Si An Yong-jun naman ay natutuwang makita na wala ng ibang guild bukod sa Messiah Guild. Ang Messiah Guild ay may matinding reputasyon sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng lahat. Pero dahil lahat ng guild ay nagtitipon-tipon, magiging pabor ito para sa Huai Guild dahil makakapag-focus sila sa pangangaso habang ang iba naman ang dedepensa sa formasyon. Balik tayo kay Kim Woo-jin, nasanay na siya sa remote control skill at kaya na niyang kontrolin ang mga soldier ng maayos. Mas nagagawa na niyang mas nakamamatay at eksakto ang kanilang mga galaw. Habang lalong lumalakas ang mga skeleton soldier, si Lee Jin-ah naman ay naghihirap. Napatingin siya sa likod at nakitang agad na napatay ng skeleton soldier ang isang malaking orc, habang siya naman ay hindi man lang makapatay kahit isa. Pagkalipas ng mahabang panahon, gaya nga ng sabi ng mga matatanda, nakaka-bad trip talaga ang pagkukumpara sa iba. Pero dito, ang kalansay ang pumapatay sa mga orc. Umiiyak sa hina ang kawawang lalaki. Wala nang ibang magawa si Lee Jin, kundi isumpa ang pervert na si Kim Woo-jin. Isinusumpa rin niya ang mas pervert pang mga kalansay nito na walang kinatatakutan. Tamang-tama naman, napansin niya na yung orc na kapapatay lang nila ay nagsimulang maglaho at nagbagong anyo bilang isang dambuhalang skeleton. Talagang nagulat siya dito. Hindi makapaniwala si Lee Jin-ah na nakakapag-summon pa rin si Kim Woo-jin kahit kontrolado nito ang isang skeleton soldier. Pero si Kim Woo-jin lang ang nakakaalam kung gaano kahirap gawin yon dahil 3 beses na mas malakas ang konsumo nito sa magic power. Dahil sa sobrang lakas kumain ng mana, kailangang isantabi muna ni Kim Woo-jin ang paggamit ng kanyang blood poison skill. Halos maubos na ang mana niya. Samantala, nagtatampo pa rin si Lee Jin-ah nang bigla siyang tanungin ng skeleton na kontrolado ni Kim Woo-jin kung maayos lang ba siya. Pero lalo lang itong ikinairita ni Lee Jin-ah at sinabihan si Kim Woo-jin na hindi magandang asal ang makipag-usap sa kanya ng ganoon. Sabi niya, hindi tama ang makipag-usap ng hindi harap-harapan. At saka, nakakapangilabot kayang kumausap sa isang tumpok ng buto. Wala man lang daw itong vocal cords para makapagsalita. Dahil sa pang-aalas kanya, lumabas na si Kim Woo-jin mula sa dilim. Tinanong niya si Lee Jin-ah kung mas gusto ba nitong makipag-usap ng harapan. Noong nasa harap na niya ang totoong Kim Woo-jin, biglang nakalimutan ni Lee Jin-ah ang lahat ng sinasabi niyang magandang asal. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Lumingon siya at minura si Kim Woo-jin dahil sa biglaang panggugulat nito. Pero dahil sa takot na baka lalo pa siyang pag-initan ni Kim Woo-jin, nilunok na lang niya ang mga mura na lalabas na sana sa bibig niya. Hindi na lang pinansin ni Kim Woo-jin ang nagpipilit magpatawa na to, at tinanong si Lee Jin-ah kung ano na ang gagawin nila ngayon. Naguguluhan si Lee at tinanong kung hindi pa ba sapat ang pagtalo sa lahat ng mga orc na to, pero ang sagot lang ni Kim Woo-jin ay pampainit pa lang daw iyon. Nang muling isuot ni Woo-jin ang kanyang maskara, natakot si Lee Jin-ah sa narinig at biglang nagpanggap na parang may malalang sakit. Mabilis na nag-isip ang utak niya ng kahit anong sakit na pwedeng gawing dahilan. Naalala niyang nakabasa siya tungkol sa ligma at nagkunwaring naghihirap dahil dito, pero alam ni Kim Woo-jin ang madaling lunas sa ligma. Sabi niya, ang kailangan lang ay turukan ng bakal ang mismong katawan ni Lee Jin-ah. Kaya naman, inutusan niya ang skeleton soldier na saksakan ito ng bakal. Dahil dito, biglang napatalon sa takot ang kawawang lalaki. Pagkakita rito, sinabi ni Kim Woo-jin na mukhang magaling na ang kasama niya. Sinabi rin niyang wala ng oras para mag-aksaya dahil kailangan na nilang maghanda para sa susunod nilang plano. Sumunod si Lee Jin-ah kay Kim Woo-jin sa ibang lokasyon, pero imbes na makipaglaban sa mga monster, inubos lang ni Kim Woo-jin ang oras sa pagputol ng mga puno. Naguluhan na naman si Lee Jin-ah dahil hindi niya maintindihan kung ano ba talaga ang gustong mangyari ng kasama niya. Hindi nagtagal, lumipas ang unang araw at gabi sa dungeon, at sumikat ang araw mula sa silangan para salubungin ang madaling araw ng ikalawang araw. Habang abala ang grupo ni Kim Woo-jin sa kanilang ginagawa, ang ibang guild naman ay patuloy sa pakikipaglaban sa mga monster sa pag-asang mabuhay sa loob ng 5 araw. Lumipas din ang ikalawang araw at gabi, at muling sumikat ang araw sa ikatlong araw, katatapos lang lumaban ng Hayate Guild sa mga monster. Pero tulad ng mga nakaraang laban, naging napakadali lang nito para sa kanila. Masyadong mahihina ang mga monster. Kaya naman, nababagot na ang maraming miyembro ng guild dahil wala silang magawa. Wala ring umaatake sa kanila.
Kahit ang leader nilang si An Yong-jun ay nagtataka rin dahil pakiramdam niya ay sobrang dali ng quest na ito. Kahit na bahagi ito ng pinakamahirap na A+ dungeon, sinasabi ng instinct niya na may mali rito. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na mag-scout sa paligid kahit delikado. Habang nagpapatrolya ang Hayate Guild, nakatayo si Kim Woo-jin sa harap ng itinayo niyang kuta na gawa sa lahat ng kahoy na nakuha niya matapos kalbuhin ang kagubatan ng dungeon. Matapos ang 3 buong araw, nagbentahe rin ang paghihirap niya dahil umakyat na siya sa level 20 at nakakuha ng bagong skill. Ang skill na ito ay tinatawag na Skeleton Warrior Mastery, at ang mga epekto nito ay talagang kakaiba. Pinapayagan ng skill na ito si Kim Woo-jin na mag-summon ng mas maraming skeleton habang pinalalakas din ang mga dati nang na-summon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kim Woo-jin na matutunan ang skill na nagdulot ng malapad na ngiti sa kanyang mukha. Matapos matutunan ang skill, binalikan niya si Lee Jin-ah at sinabing oras na para umalis. Naguluhan si Lee Jin-ah at tinanong kung bakit kailangang umalis agad gayong inubos nila ang nakaraang araw sa pagbuo ng kutang ito. Sumagot si Kim Woo-jin na nagbago na ang sitwasyon at hindi na nila kailangang magtagal pa sa lugar na iyon. Tinanong siya ni Lee Jin-ah kung dahil ba ito sa dumaraming bilang ng mga monster, na sinagot lang ni Kim Woo-jin ng isang ngisi. Pumunta siya malapit sa mga patay na orc at ginamit ang kanyang skeleton skill para mag-summon pa ng 2 skeleton soldier. Gulat na gulat si Lee Jin-ah nang makitang nakapag-summon si Kim Woo-jin ng 2 pang dagdag na skeleton. Dati kasi, alam ng lahat na hanggang 5 skeleton soldier lang ang kaya niyang isummon sa pinakamataas na limit. Sinabihan siya ni Kim Woo-jin na ang hinaharap ay laging pwedeng magbago, kaya dapat matuto siyang tanggapin ang ilang mga bagay. Balik sa Hayate Guild, pinamunuan ni An Young-jun ang sarili niyang squad para mag-scout sa malapit na lugar. Dito niya kalaunan natagpuan ang napakaraming bangkay ng mga patay na orc. Sinundan niya ang bakas ng mga bangkay hanggang sa makarating siya sa kutang gawa sa kahoy ni Kim Woo-jin at Lee Jin, at talagang nagulat siya sa nakita. Alam niyang gawa ng tao ang estrukturang ito at hindi kusa na lumitaw sa dungeon o gawa ng kalikasan. Pinagmamasdan niya ang system, pero hindi niya maintindihan kung bakit may gagawa ng ganitong bagay sa loob ng isang dungeon sa loob lang ng napakaikling panahon. Naniniwala si An Yong-jun na nasa Hayate Guild na nila ang pinakamagagaling na miyembro, kaya ang isang taong may ganitong talino at taktika ay siguradong hahangaan ang gumawa nito. Sinenyasan niya ang kanyang team na sumunod sa kanya habang papasok sila sa mukhang isang labyrinth. Sa loob ng labyrinth, nakakita siya ng mas marami pang bangkay ng mga orc na siyang sumagot sa wakas sa tanong niya kung bakit. Naging napakadali ng survival quest na ito simula pa noong una. Napagtanto ni An Yong-jun ang kanyang pagkakamali at ang kakulangan niya sa impormasyon. Kaya naman, nagpasya siyang tipunin ang lahat ng natitirang players at magplano kung ano ang susunod na gagawin. Balik naman tayo kina Kim Woo-jin at sa kanyang grupo, si Lee Jin-ah. Ay tinanong si Kim Woo-jin kung bakit kailangan nilang iwanan ang kanilang masterpiece, gayong hinahayaan naman silang ubusin ang lahat ng mga monster. Sa napakabilis na paraan. Sinabi ni Kim Woo-jin sa kanya na dahil may dagdag na siyang skeleton soldiers ngayon, dapat na silang magsimulang humanap ng totoong bakbakan sa halip na mag-farm lang ng mga orc sa isang labyrinth kung saan wala naman silang mapapala. Si Lee Jin-ah ay hindi na nagreklamo dahil ang harapang labanan naman talaga ang paborito niyang estilo. Papunta na sana si Lee Jin-ah sa harapan para maging tank, pero sinabihan siya ni Kim Woo-jin na siya muna ang mauuna sa pagkakataong ito, sabay hugot ng kanyang espada. Na ikinagulat ni Lee Jin-ah, kaya agad niyang pinaalalahanan si Kim Woo-jin na magaling na ang anemia nito, kaya hindi na niya kailangan ng mga injection ng iron. Pero matapos mapagtanto na pangungunahan lang ni Kim Woo-jin ang laban, na-excite siya dahil hindi na niya makapaghintay na ipakita kay Kim Woo-jin na ang pwesto niya sa frontlines ay hindi basta-basta mapapalitan o yon man lang ang akala niya. Pero nang magsimula na ang totoong labanan, si Lee Jin na pa ang unang bumigay dahil sa pagod na talagang nag-iwan sa kanya ng gulat dahil hindi siya makapaniwalang mas matindi pa ang stamina ni Kim Woo-jin kaysa sa kanya, pero dahil isang Magus type na character si Kim Woo-jin. Naniniwala si Lee Jin-ah na may iba pang sikreto kung bakit mas matindi ang endurance ni Kim Woo-jin kumpara sa kanya. Kaya para malaman kung ano yon, pinagmasdan ni Lee Jin-ah ang paraan ng pakikipaglaban ni Kim Woo-jin at agad niyang nakita ang malaking pagkakaiba. Sa kanilang dalawa, hindi tulad ng kanyang magulo at bara-barang estilo, ang mga atake ni Kim Woo-jin ay swak at mabilis. Kaya naman hindi siya masyadong napapagod sa pagpatay ng mga kalaban kumpara sa isang brawler na gaya niya. Alam ni Lee Jin-ah na